Welcome to Doctors on TV. I'm Dr. Sara Barba Cabudil. And ako, ito bago po tayo magpatuloy sa ating tatalakayin po ngayong araw, I would like to invite you to please like our FB page, Doctors on TV. Don't forget to subscribe to the YouTube channel of Doctors on TV and remember to hit the bell para lagi po kayong updated sa medical information and healthcare tips. You can also watch us to the YouTube channel of UNTV News and Rescue. In this episode, tatalakayin po natin ang mga karaniwang problema po sa tainga, ilong at lalamunan. A lot of people needing medical care have some sort of ENT issue like painful ears, a stuffy nose, or sore throat. These may be simple problems, but they can lead to a diverse range of serious conditions. Keep watching and learn how to prevent ear, nose, and throat issues. Our guest today is Dr. Gil Vicente. His area of expertise covers rhinology, allergies, snoring and obstructive sleep apnea, head and neck oncology, and endoscopic sinus surgery. Dr. Vicente serves as an ear, nose, and throat medical specialist and as a head and neck surgeon at St. Luke's Medical Center in Taguig and Quezon City. Welcome to Doctors on TV, Dr. Gil Vicente. Welcome back to Doctors on TV. No, talagang lagi nyo kami pinauunlakan. Maraming salamat po ha. Hello. Good day, good day. At napakarami po nating natutulungan dito sa ating mga viewers. Ano po? Thank you very much, Doc. Welcome po. Opo. And ito, Doc, no, sa paunang tanong po natin, what causes ear infections? Kasi mas common po ata yung mga infectious conditions po, ano? So ano po ba yung mga sanhi nito? I-clarify lang natin, kasi Sarah, meron tayong sa ears natin, may outer ear, may middle ear, at inner ear. No? Siguro, discuss natin yung mas common din na problem natin sa outer ear na muna tayo. Okay. Pag sa outer ear, ang common na nakikita natin ditong problema na not necessarily infection but can begin with this one is an impacted cerumen. No? Pag ang impacted cerumen nandyan sa mga tutulito na nag-impact dun sa loob ng tenga natin. And once na nagkaroon ng pamamaga, dahil minsan kinakalikot pa rin natin, namamaga yung tenga natin, no? Dahil makati, dahil masakit, lalo pa natin kinukutkot, then it becomes an infection. So ito yung common natin nakikita. No? Tapos pag namamaga yan, sarado yung ating daanan ng yung tinatawag natin external canal. So pag nagsarado to, masakit yan, namimingi ka, no? Minsan talagang may tumutulo pa dito na parang nana, So, can start with an impacted cerumen. At tapos kunyari, nagsiswimming tayo, swimming, tapos biglang na-absorb yung cerumen na yun ng tubig, lalala na naman, yung mamamaga yun. And once namamaga, kakalikutin na naman natin. So, pag ganitong pagkakataon, magkakaroon na tayo ng infection. So, that is very common, nangyayari every now and then. So, pupunta sa akin yung pasyente, ito sinasabi natin, ang ginawa mo? Una kong tinatanong talaga, kinalikot mo ba ang tenga mo? Yung ang culprit. Anong pinanggagamit mo? Cotton buds o kaya yung ano-ano mga pwede niyang kalikutin dyan. Meron yung na sinasabi yan. Doc, diba, lagi nga sinasabi actually, especially among kids, kasi diba malalaki po yung mga cotton pledget, diba? Yeah, mga Q-tips. So, kaya marami rin po tayong nakikita sa mga social media na pinopromote. Ito dapat yung shape na gagamitin, mga ganyan. Pero dadako tayo dyan later, Doc, no? And also na-mention nyo rin kanina na parang, yun yan, masakit, ganyan, pag may ear infection. Ano pa po yung mga ibang sintomas mo? Kasi kasama sa mga senyales yung sinabi nyo, meron pong ear discharge, di ba? Ano pa po yung ibang sign po na, naku, may ear infection na pala ang isang pasyente? Dito yung pamimingi. Siyempre, pag impacted cerumen tsaka may infection, namimingi ka. Kasi, no, Doc? Oo. Minsan, namamaga yung tenga natin. Ito na pwede rin sumasakit ang ulo natin. Sumasakitan sa leeg kasi minsan nagkakakulani yan dito. So, nagkakaroon ng kulani na masakit. So, yun ang mga... Nilalagnat pa, Doc, no? Tama? Pwede nilalagnat, pwede rin yung may tumutulo. Sabi, nabanggit ko na kanina, meron tumutulong
parang discharge dyan. Ano? So, minsan mabaho yung discharge na yun. Okay, pag ganyan po, paano po ginagamot? Pag ganito, no, definitely, kailangan natin pumunta sa doktor na, sa ENT, no? Kasi kailangan tanggalin natin yung discharge, tanggalin rin natin at the same time yung nagkokos ng problema, yung impacted serum. So, we do suctioning, debridement, no? Pag pinatanggal natin, no? Kaya pina-flush natin yung tenga nila. So, kailangan to kasi pag the more na kakalikutin mo yan, lalo pa lalong magkakaroon ng infection, lalo pa lalong sasakit, lalo pa lalong magkakaroon ng sunod-sunod na complication. Problema. Minsan, mabutas pa yung tenga mo to the point na mabutas ang tenga natin. So, very, very tragic ang mangyayari. So, mas mabuti na lang punta tayo sa doktor. Ang doktor, yun ang gagawin natin. Sa suctioning, lilinisin. Tapos, pwede natin bigyan ng antibiotic, bibigyan natin ng something for the pain, and saka may pampatak din tayong pwedeng ibigay kung talagang malalang. Minsan, nilalagyan namin ng drain. Nilalagyan namin ng drain para pumasok din yung mga... So, anong drain yung nilalagay nyo? Maski na, weak lang, o mga weak, no, tinatawag nating weak, gasa, no, na manipis, tapos tinatawag nating weak, WICK, no, pinapasok, ilalagay natin to, no, para to act as a drainage, para yung gamot na ilalagay natin, papasok ng diretso dun sa pinakaloob, and then facilitate the healing. Once na nakita na natin na pag-follow up, we usually ask the patient to follow up ng mga after 3 days. Pagkatapos ng 3 days, makikita na natin, medyo maluwag na siya, pwede na natin tanggalin ang weak, no, o yung drain, tapos para mas maganda na yung maliwalas na yung kanilang pandinig. Improve na yun by that time. Opo, kasi Doc, di ba yung iba talagang ginagawa nila, nagsi-self-medicate sila. Sila na yung kumukuha. Ang di nila naintindihan, di ba Doc, pagka ganyan na hindi na-manage properly, lalong mas tumatagal yung infection, maraming pwedeng komplikasyon po that can set in, okay? And Doc, ano ba yung mga potential serious complications po that may arise if these ear infections won't be treated or managed properly? Remember, malapit ito sa utak. Very, very minimal na lang, malapit na sa utak yan. Tapos, kakainin yung bone, kakainin kung ano mga tissues dyan. And then to the point na pwede tayong sasakit ang ulo natin, lalagnatin tayo. Kailangan Tapos, siyempre, paglagnat nito, lalo na pag chronic infection, palala, magkakaroon ng abscess. Pwede tayong magkaroon ng meningitis, no? Because it involves already your brain, no? So, lalo na yung abscess. Minsan talaga yung abscess, kailangan i-drain na natin. Kailangan operahan. Kung hindi, talagang lalala. And the worst, siyempre, pwedeng ikamatay niya to. Magkakaroon ng sepsis, kakalat yung infection. Tapos, lalo na pag kumalat sa utak natin, o sa brain natin, yun ang ating iniiwasan na dangerous complication nitong klaseng infection na to. Grabe, Doc, no, kung tutuusin, kaya naman itong ma-manage ng madali, no? Basta kailangan lang nag-guide ng mas maaga ng kanilang mga ENT doctor. Okay. So, naku, gumagandang takbo ng ating discussion, Doc. Pero ito sa susunod mo na bahagi ng ating programa, pag-uusapan po natin ang sinus infections at kung paano po ito maiiwasan. Kaya wag po kayong bibitiw dahil magbabalik po ang Doctors on TV. Nagbabalik po ang Doctors on TV with our guest otolaryngologist, Dr. Hill Vicente. At isa po sa madalas na idulog sa ating ENT doctors ay ang sinusitis. Nako. So Doc Hill, ano po ba itong sinusitis? Saka ano po yung sanhi nito? Naalala ko kasing kalimitang complaint, dito ang sakit ng ulo, dito sa may tuktok ng ilong, di ba? Sa may nasal bridge. And of course, marami namang iba-ibang mga sinuses. Ano po ba ito and ano po ang cause nito, Doc? Generally, ang sinusitis is inflammation, basta may itis yan, inflammation at yung mga sinuses. Yung mga sinuses natin, meron tayong frontal sinus, iba-iba yan. Meron tayong maxillary, ang tawag natin dito sa pisngi, maxillary sinus. No? Tapos meron tayong ethmoid sinus. Tapos sa likod, meron sphenoid sinus. Iba't ibang lokasyon. Pero ang pinaka-problema dito ay yung pamamaga sa loob ng ilong.
pag nagkaroon tayo ng pamamaga sa loob ng ilong, yung drainage system na tinatawag natin ay nagbabara. Once na nagbara ito, yun, nagkakaroon tayo ng congestion. Tapos dito na nagsisimula yung accumulation ng nana, pus, na nandun sa loob na pwedeng nagpo-cause ng pagsasakit ng ulo natin, tapos in between our eyes, sumasakit yan, tapos dito. Tsaka siyempre, nandito, lumalabas yung mga nana natin, yellowish discharge pag nagkaroon po tayo ng sinusitis. Again, it can start with a simple common cold, o kaya simpleng allergy. Akala mo allergy lang, akala mo simpleng colds lang. Pero pag nagkaroon ng pagbabara doon sa loob ng ilong natin, and this cause obstruction, pag nagkaroon ng obstruction, doon na magsisimula ang sinusitis. So, yun ang mga simptomas natin. Minsan, may post-nasal drip. Pag sinabing post-nasal drip, may tumutuloy sa dito, may lumalabas dito, pero yellowish discharge ito, and can cause really, sometimes, yung bad breath, So, minsan, talagang mabaho kasi yan. And this is sometimes missed. Akala nila, yun lang, pero pag titignan natin, yung pala may mga problema doon sa loob ng ilong. And this obstruction doon sa loob ng ilong can also cause some form of tinatawag natin nasal polyps. So yung nasal polyps, may polyps yan, may laman yan na tumutubo doon sa loob ng ilong. And to top it all, so pwedeng ang nangyayari sa atin dito ay nagkakaroon tayo ng, siyempre, worst scenario. Worst case scenario is a tumor, bukol, cancer sa loob ng ilong natin, which can generally manifest, pwedeng tuloy-tuloy na pagsisipon, chronic infection, paulit-ulit. Pero ang bottom line nito, kunyari, nagsisimula na talagang nagdudugo. Yun ang dapat nating tignan ng magbigyan ng pansin. Pero a chronic infection that does not heal or does not easily get cured with some medication should be investigated by an ENT specialist. And Doc, how is sinusitis treated? Mahirap ba o very highly responsive naman po sa mga sa mga ibibigay ng ENT doctors? So, apat yung ating nakikitang problem, barado ang ilong. So, we can give, pag barado ang ilong, we can give decongestant. Kaya, tapos merong discharge yan. So, pag may discharge yan, we can give mucolytic, Okay. Para, paano yan adherent, sticky, mucoid. Yep. So, kailangan natin ilyse yung mucus na to. So, meron tayong mucolytic, na tinatawag natin. Tapos, siyempre, merong pain, may pain din yan. So, kailangan natin ng analgesic. Pero ang pinaka-importante is we should relieve the inflammation. And the inflammation can be relieved by antibiotic, or lately, we're recommending also the steroids. So, the nasal spray, na ini-spray natin sa ilong. Not yung itinetake, pero generally, yung ini-spray natin sa ilong, it's very effective. Also for allergic rhinitis, and also yung sinasabi kong antibiotic. Pero, siyempre, kami mga doktor, we should also advocate antibiotic resistance stewardship. So, hindi kaagad kami magbibigay ng antibiotic. So, pero pag talagang kailangan, doon natin bibigyan. And we have guidelines. So, kaya yung mga pasyente natin, huwag magagalit kung very adamant tayo na hindi tayo magbibigay ng antibiotic agad-agad. Akala nila, tong doktor na to, hindi nagbibigay ng ganito. Antibiotic, alam naman natin. Siguro, in effect, parang mas gusto natin i-prevent lang natin yung sinusitis, Kung kunyari, ayaw masyado maggamot. And are there ways po ba para ma-prevent itong mga sinusitis, Doc Hill? Ito na natin, is would be yung flushing of the nose. Yung flushing, pag sinabing flushing, we prepare, nililinis natin yung sa loob nila. Just like when we eat, the dentist that tells us, brush your teeth. So, kasi pag naghihinga tayo, pag umihinga tayo, maraming mga polluted materials doon, mga lalanghap natin pag tayo ay lumalakad o naghihinga with not protecting us from this kind of environmental irritants o hazards can produce this polluted material or anything there inside the nose
na hindi lumalabas. No? So the best way is to flush it out. No? Ang aking best way na pwede natin gawin is kung yung pwedeng gawin natin is to get water, tapos maglagay ng salt, no? And then simple, pwedeng pasok no sa loob by sniffing, no? O kaya may available na ngayon na bottle, lalagyan natin doon ng mga salt, pinakasimple salt, pero it can contain sodium chloride, potassium chloride, and calcium. Tapos, ipa-flush natin sa loob para malinis natin yung sa loob. No? In that way, we clean the nose. We cleanse the nose. No? So, itong sinasabi ko sa inyo is a physiologic solution. And this physiologic solution can help. No? Pag sinabing physiologic, it is compatible. Hindi naman yung basta-basta. Wala naman yung mga chemicals na pwede ipapasok natin sa loob. It's generally safe. And once we wash the nose, siguro sa simula very irritating sa inyo, no? Pero pag nasanay na kayo, magiging effective na sa inyo, tsaka you will be very very much safe, no? And ma-feel mo yung difference, less na yung infection, less na yung possibility na magkaroon ka ng common colds. Yun ang nakikita kong mga sinasabi ng aming pasyente if they come back, no? So gustong-gusto nila lang gawin, paulit-ulit na nila ginagawa. Naku, napakaraming tips, Doc. Thank you very much for that. Kahit ako parang kailangan ko yata ng ganong flushing. Kasi wala, di ba, of course, kailangan din talaga nalilinis natin, di ba, ibang airs. Parang sa bahay, hindi naman pwedeng nagwawalis ka lang dun sa common airs. Kailangan talaga nagja-general cleaning, di ba, yung mga sulok-sulok. Of course, syempre ito, kumbaga dito, ito yung katawan natin. We should be taking good care of this, okay? Kaya maganda rin nagbivisit tayo sa ating mga ENT doctors, hindi lamang kapag may sakit na nararamdaman, no? So, you know, just for, yung wellness check-up, that's really good, no? Okay, and ito po, no, mamaya naman po mga kasangbahay, pag-uusapan po natin ang isa pang common complaint na inilalapit sa mga ENT doctors na katulad ni Doc Hill, ang sore throat. Naku, please stay tuned dahil magbabalik po ang Doctors on TV. We're back with our guest otolaryngologist, Dr. Hill Vicente. At sa mga naunang bahagi po ng ating programa ay tinalakay natin ang ear and sinus infections. Ngayon naman po ay pag-uusapan po natin ang sore throat o yung pananakit po at pangangati ng lalamunan na madalas po ay nagpapahirap sa paglunok. Doc Hill, bakit po ba nagkakasore throat ang isang tao? Maraming dahilan yan. Number one, pinaka-common ngayon during the COVID days, sore throat is a common manifestation of COVID. So, isa yan, no? Number two, it can also be a manifestation of the common colds. Kasi may sipon tayo, babaksak na sa loob ng lalamunan natin. And the throat can be infected as well, no? With the virus. Una, virus lang naman yan, no? Pangalawa, pwedeng inom tayo ng malamig, inom tayo ng matamis. Magkakasore throat tayo, lalo na pag very, very sensitive tayo. Sometimes, pagka sumigaw tayo ng sigaw, apart from pabiging mamamaos, meron din tayong pwedeng possibility na meron tayong sore throat. So, yung iwasan natin masyadong nagsisisigaw, iwasan natin masyado tayo naging hysterical, no? So, kasi ito yung isang possibility, no? So, more or less, minsan pag talagang may problema tayo, the sore throat can be caused by an inflammation of the tonsils. Yung tonsils natin namamaga, no? Initially, it can just be swelling, it can just be redness, pero minsan nagkakaroon ng nana, nagkakaroon ng tinatawag natin exudates. So, yung exudates na yun, so pwedeng namamaga yung ating tonsils or we call it tonsillitis. No? So, pwedeng maga ito and then we may need, ang problema dito sa tonsillitis natin, we may need antibiotic at once kasi merong isang bacteria na kailangan natin talagang sumpuin agad-agad, So meron tayong tinatawag na Centor criteria, age, tapos presence ng lymph node, presence ng or absence ng cough, Tapos saka yung natin pagpamamaga, presence ng exudates para ma-evaluate ito, At that point of time, pag talagang na-evaluate namin, binibigyan kagad namin ng antibiotic. Kasi iniiwasan natin yung pagkakaroon ng affectation ng ating puso, kaya nagkakos ng rheumatic heart disease,
or rheumatic fever, o kaya yung kidney, no? Pati yung kidney nagkakaroon ng affectation because of the sore throat, no? Generally caused by a streptococcal infection, no? Na nagpo-cause ng tonsillitis. So yun ang yun ang ating mga bagay-bagay na nagpo-cause ng generally, pinaka-common natin yung sore throat. Yeah. Actually, natahimik ako, Doc, kasi kasama ako sa mga na-affect sa heart. Gawa po niyang recurrent tonsillitis when I was growing up. Okay? And yun nga, di ba, kasi nagde-develop. Sabi niyo nga kanina, merong like grupo ng bacteria, okay, na pag yan ang of course, nilalabanan ng katawan natin pag hindi nakapag-antibiotic. So, we'll form antibodies against that. And itong mga antibodies na to will be residing, di ba, Doc, kung hindi sa mga valves ng puso natin, dun po sa sa kidneys nga, so pwede magka-glomerulonephritis also. And yun, sad to say nga, na kapag ka po yan ay naging recurrent po yung ganyang infection, so someday hindi na po kayang i-correct, lalo na kung nag-manifest na po sa heart, yun, kailangan mo na magpa-surgery, di ba? Ang toxic naman nun. So basically, ang simple lang, so all you have to do pag nag-sore throat, eto yung susunod na itatanong ko sa inyo, kailangan maggamot, o kaya kahit home remedies na pag hindi mo nag-improve, that's when of course you have to see your ENT doctors para po kung kailangan nyo na ng antibiotics at mapigilan po yung mga komplikasyon na ni-raise ni Dr. Hill na sinang-ayunan ko naman kasi I myself is a patient. Okay, dinaanan natin yan. Okay, so Doc, what can be done po about sore throat? Can you give like some medications or home remedies po na pwede natin advise sa ating mga viewers? Home remedies natin, siyempre, there's pain. So, pwede kang ordinaryong for pain na paracetamol, pinakaano yan. Pero yung pwede nating bigay warm saline gargle o asin na may tubig na may konting asin, pwedeng warm, no? Yeah. So, yun, marami nang natutuwa na yun sa ganung klaseng advice. Siyempre, generally, I do not give antibiotic not unless I see the patient. So, pero pag tumawag sa akin, ganito na, Doc, anong pwedeng gawin? Yun na muna gagawin ko. Pero siyempre, may mga gargles tayo o mga mouthwash na merong antiseptic solution na pwedeng dito, no? Most common kung binibigay yung povidone iodine, very effective yun because it also affects a wide range of bacteria and viruses and also fungal infection. So, yun ang pwede natin. And I think most households has already this kind of mouthwash. So, there are other mouthwash available, pero paborito ko yung povidone iodine. So, siyempre, pagka merong ganyan talaga, yun ang most pwedeng you can drink. Importante, drink a lot of water pa rin. Yeah. Ano po yung mga signs na dapat nila bantayan? Okay, signs to watch out for na, okay, I need to see an ENT doctor na. So, yung nga, pag nagkanana, so nagkaroon ng tonsils natin, nagkanana. Pangalawa, pag nasa simple remedies, tapos hindi gumagaling, tapos talagang napakasakit pa rin. Tsaka pulang-pula pa rin yun. I think it's about time to go to the doctor. Lalo na pag talagang tumatagal. Generally, yan, yung sore throat na yan, sabi ko may COVID. Pero siguro sa simula, magpapa-test ka. Sometimes, wala ka nakukuha because of the false negative. Tsaka hindi pa maganda yung yield ng COVID virus natin doon. So, let's also wait for some time, usually from the fifth day, doon nagsisimula lumadami yung yield natin. So when we do our RT-PCR, when we do our antigen test, mas lumalabas yung natin, yung positivity ng ating test. So yun ang isa nating, lalo na ngayon, importante. So, marami na yan, marami na bibili na ngayon. Patients come to me, sabi nila, nagpa-testing na po ako eh. Tapos, very, very important is kailan ginawa yung testing. Pwedeng first day, walang effect eh. Wala pa tayong pwedeng meron ka ng may COVID, pero pag inano mo, negative. So, that could be a false negative. So, siguro, hinihintay nga natin hanggang sa 5th day para mas maganda yung yield. So, siyempre, ano pa ang pwede natin gawin when to go to a doctor? Kunyari, pag nag-positive na yan, actually, hindi ka naman dapat lumabas, you can call us up. Meron naman tayong teleconsultation na pwedeng gawin natin. Okay, pero Doc, in essence, ano po yung maipapayo ninyo sa ating viewers para maiwasan ang disorders ng ears, o kaya sa ilong, o kaya sa lalamunan?
Kasi Oo. nga, very common po di ba? And usually, na-mention nyo about COVID, takot pa rin yung mga tao na mag-visit sa mga sa mga hospitals. Okay, so well, at least you've been doing public service, lubusin na natin, Doc, para at least parang malaking bagay lalo na sa mga takot pong lumabas. Yeah. So, ako, maski na sasabihin sa akin na pwede na tayong tanggalin ang mask, ako, hindi ko pa rin sasabihin na tanggalin ang mask. No? Pag kayo lang mag-isa, pwedeng tanggalin. Kayo mapamilya, pwede rin. Pero I still think when you go out, it should not be removed kasi meron tayong pollutants around us. May environmental pollutions na pwedeng mag-affect sa ating ilong. No? May allergens, no? Maraming mga house dust mites o mga pollens na pwedeng pumasok dito. And lalong-lalo na sa mga sensitive, lalong-lalo na sa mga sipunin, lalong-lalo na those who are easily affected by this kind of environmental hazard. So dapat talaga wear mask, number one. Okay. Siyempre, siyempre wear mask, hindi apektado yung tenga natin yan. So as much as possible, kung tenga naman natin, never use cotton buds, no? Kung lilinisin niyo yung tenga natin, use your pinky finger, lagyan natin ng thin cotton handkerchief sa labas lang, no? You can put oil, no, on over that o kaya lotion para malinis lang yun lang. Ayan, thank you very much, Dr. Hill Vicente. As always, very generous ang inyong inputs po. Napakarami namin natututunan. Very detailed kayo palagi. Kung saan po kaya pwede kayong mahanap o saan pwede makipag-ugnayan po yung mga gustong konsulta sa inyo, Doc? Ang regular ko dito sa St. Luke's Medical Center QC, every Monday, Wednesday, Friday sa Quezon City, at saka sa BGC or Global City every Tuesday, Thursdays, and Saturdays. So, or saan kayo pwedeng mahanap sa social media, Doc? Ayan. Social media, meron kami yung aking Facebook is Hill M. Vicente, yun ang pinaka main ko. Number 2, meron akong Hill Vicente, yung aking Facebook page, Dr. Hill, H-E-A-L, hindi G-I-L ngayon. H-E-A-L. Parang nagpapagaling, di ba? Ayan. Which talaga namang ginagawa niya, nagpapagaling kay Doc. Okay. You can contact me at 0905-227-1525. No? Happy healing day po. Thank you very, very much. And looking forward to having you back here at Doctors on TV. Okay. And sa inyo po mga viewers namin, maraming salamat po muli sa inyong panonood ng Doctors on TV. Sana po ay maibahagi nyo din sa inyong mga mahal sa buhay ang mga health tips na inyo pong natutunan mula sa aming programa. But before we end, we'd like to thank our partners and sponsors. Thank you to Mestiza soaps, which are made with natural ingredients and a combination of vegetable and fruit extracts, which can also be used by children and safe for pregnant women. Good news is that these beauty products are vegan and cruelty-free. So for inquiries and orders, you may contact 0969-1754231 hanggang 33 o kaya po yung kanilang landline 8824-5217 or 88130320. Thanks as well to Organic Azay Berry, to Medical Depot, to Healthy Nom Nom Foods, and of course to Clinica Figura. You may contact 0917-317-7272. And of course, pinasasalamatan din po natin ang ating partner, ang DepEd Santa Rosa, sa pakikiisa po sa ating adikain na maibahagi po ang kaalamang pangkalusugan. And of course, congratulations sa mga bagong diplomates po ng Philippine College of Lifestyle Medicine under the presidency of Dr. Michelle Acero Palma. And congratulations sa mga colleagues natin, mga kasama natin doon ng mga nakapasa rin, po. And of course, mas marami tayong tulong na maibabahagi sa ating mga kababayan, sa ating mga pasyente. And I love you and miss you both, nanay and tatay. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Sara Barba Cabudil. Let's make it a habit to learn about good health. Only here at Doctors on TV.